Hello everyone, mabuhay. Welcome back sa aking YouTube channel. And guys, katatapos lang ng Miss Earth and eto na guys, no. So, diretso na agad tayo guys sa ating pag-uusapan. So, for now, ang dalawang itatackle ko muna rito is the answer between Albania and the Philippines. Kasi nakakaloka sa mga comment section, no. So, ang daming mga hanash, maraming mga hanash ng mga Pinoy na alam mo 'yon, in favor doon kay Philippines, no. So, eto lang guys, no. Paulit-ulit ko talaga guys, pinakinggan yung sagot ng dalawa. So, actually, di ko siya natapos yung live kasi nga biglang nagka-brown out dito sa lugar namin. So, ayun, team replay na lang ang lola. Sumabay pa yung brown out, nawala ng signal yung wifi connection. So, ito na nga guys, no. So, kahit puyat na tayo guys, I need to do my assignment, no. And, sabi nga sa mga judges is, they are actually looking for the smart one, no. So, eto na nga, i-summarize lang natin guys, no. Huwag na tayo magpaligoy-ligoy. So, ang tanong, agree ba daw, no? Ang tanong sa kandidata kung agree ba sila or disagree sa phasing out, no? If i-phase out ang fossil fuel. So, example ng fossil fuel ay, for example, petroleum, and then coal, no? So, and etc. So, this question is really timely. You know why? Kasi kung nabalitaan nyo guys, no, Europe, I think it starts in 2030. Kaya nga naglalabas na sila ngayon ng pini-phase out na nila yung mga sasakyan na gamit yung mga gasolina, because it can actually contribute, yung destruction ng ating planet, no? So it can actually add up sa issue ng global warming. So instead, kaya ang ginagawa ng mga sasakyan ngayon ay mga electric car na, no? So etong tanong na to talaga, no, it's very timely. So between 2030 and 2035 sa Europe guys, hindi na sila maglalabas ng mga sasakyan na may gamit ang gasolina. So electric car na lang. And kasi paano ko nalaman yan? Kasi I have a friend, no, and then husband din ng aking kapatid from Europe, no, British. Tapos yan, may friend din ako, taga London din. So totoo naman talaga yan, na nababasa natin sa mga pahayagan, no, napapanood rin natin sa television na yan talaga yung plano ng number one talaga ang magpapatupad yan is sa Europe, no, kasi napaka-advanced talaga ng kanilang technology. So yun, pag-usapan natin itong dalawang kandidata muna, no, si Philippines at si Albania. So kay Philippines guys, no, I don't care kung lumagpas siya kasi acceptable naman yun, konti lang naman kahit papaano, no. So although at least time bounded kasi yun or time bound kasi yun so dapat aware din, pero it doesn't really matter for me, ha. So punta na tayo sa kanilang sagot. So si Miss Philippines, accurate naman yung sagot niya. However, very technical talaga, no. So yes sa kanya kasi niwala nga siya, eradication or phasing out of the fossil fuel, there is a science-based, no. So totoo naman yun, science-based talaga yan kasi nga ang patuloy na paggamit yung binubugan ng mga sasakyan na yan, no, kaya ang ating planeta ngayon, kung napapansin nyo, sobrang init na, nagbabago na ang panahon kasi, no, may limit lang dapat talaga ang ginagamit natin, no, ng mga tao. Kasi pag nag-evaporate yan sa ating atmosphere, di ba? So nagpupondo lang yan doon kasi nga no. So masyadong broad ang itong topic na ito. So
very technical, yun ang masasabi ko kay Iliana Marie. Tama, swak naman, pero very technical. Now, sa kay Albania naman, isa-summarize na lang din natin yung sinagot niya, no? So, actually, sabi niya, pinaka-root cause nito is due to people unawareness. And then sabi pa nga niya, if people will plant the seed of love, caring for our earth, blah, blah, blah. So, this is my point. Bakit nanalo si Albania? Smart. Smart yung sinagot niya. Question is, kung ba yung ititigil ba ang paggamit ng fossil fuel, let's say for example, ang mga sasakyan ay gagamitan na ng electric energy, no? Wala nang gasolina. Think about this. Marami rin mawawala ng trabaho, no? Like for example, sa bandang Middle East, which ang kanilang primary source of income ay petroleum. So paano na lang, no? So mawawala ng livelihood, no? So ganun ang mangyayari. Now, napaka-brilliant ng sinagot ni Albania kasi sabi niya, plant the seed of love if people unawareness. Look what happened between the kita na lang natin, no, sa Russia at sa Ukraine. Kahit sabihin mong hindi gumagamit ng mga fossil fuel, let's say for example, pero guys, yung kawalan ng pagmamahal ng mga tao, giyera sa iba't ibang bansa, di ba nagkukos din yan ng mass destruction. So, napakabongga. Inanalyze ko lang guys inanalyze kong mabuti. Kasi sabihin mo kahit hindi ka gumagamit ng fossil fuel, gamitan mo lang ng greener. O gagamitan natin, let's say for example, solar energy, electric energy, di ba? Pero ang mga tao ay wala sa kanilang puso, walang love, walang pagki-care sa earth. Hindi lang naman ang problema fossil fuel eh. Maraming problema ang kinaharap ng mundo. Deforestation na lang, which it can also, dahil sa matinding pangangailangan ng tao, no? Alam naman natin napaka-importante ng mga puno o this illegal loggings. What will happen? Throwing garbage, diba? And so on and so forth. So, tumpak yung sinagot ni Albania. Kung itatanim natin ang pagmamahal, ano na yun? Cover niya na lahat eh. Pag mayroon kang pagmamahal sa puso mo, you will do what is the right thing to do. No? So, kasi kung magbe-base ka lang sa fossil fuel, yes, there is science-based. No? Science-based yan, totoo. Pero, kahit sabihin mo pa, mag-adhere ka yan sa science-based na yan. Kung wala ka namang love and people don't really care sa ating mundo, what will happen? Masisira at masisira, no? So, mag-i-start yun, lahat ng bagay mag-i-start yun sa kabutihan sa puso. So, Miss Albania did not answer it directly but very smart, no? Kasi yun talaga ang root cause. And please be reminded na affected talaga ang Europe, guys. Why? Kung maalala nyo guys, no? Early this year, alam natin sa Europe, sa part ng even England, nagkaroon sila guys ng sunog. O, di ba? Malamig na bansa nagkaroon ng sunog. The world is really changing. That's not the main reason or the main cause is not just about the fossil fuel, but napakaraming causes. Example na lang dyan, yung nuclear power plant. Mas matindi nun. Kung i-phase out mga fossil fuel, bukod sa maraming mawawalan ng kabuhayan, meron pa rin eh. Diba? So, diba, ang mga tao, maaari silang gumawa ng mga ikakasira sa mundo. Pero kung may pagmamahal ka sa iyong puso, iingatan mo, poprotektahan mo ang
buong sambayanan, no? Kaya napaka-brilliant, guys. So, those especially Filipinos, no, sa kapwa nating Filipino, asking or questioning yung victory ni Albania. Intindihin nyo naman yung tanong. Palawakin nyo. Ako inisip ko rin kasi talaga, ang tatalino talaga ng mga judges sa Miss Earth. Kudos. Guys, alam mo ba, inanalyze ko talaga kasi guys, sinasabi ko naman sa inyo, I really want to be fair pagdating sa aking content. So, yun guys, sana naintindihan nyo at sana, no? Kasi, pinag-uusapan din namin to eh. Di ba natin alam na, for example na nga lang, mas maraming ang ingat na ingat tayo, no, dahil sa global warming. Pero, kung bibilangin natin, mas maraming namamatay na mga tao dahil sa kagagawa natin. Di ba? Dahil sa sariling wala tayong pakialam, wala tayong pagmamahal sa ating kalikasan. Yung mga for example na lang, yung mga nakakalason na mga amoy, no? Burning of plastics. 'Di ba? Lalo na sa mga congested area. Wala namang kinalaman diyan ng fossil fuel, no? Kung sakali sa sasakyan hindi gagamitan ng fossil fuel, sabihin natin, wala ng fossil fuel, electric na lang. Pero ang daming mga tao, no, nagsusunog ng gulong, unaware, no? So, isipin nyo guys ha, gets nyo ba yung point ko? So, doon talaga mag-umpisa yan, dapat aware ang tao. Ang simpleng pagsusunog na lang ng basura, yung nakakalason yung mga plastics, ay nagdudulot na yan ng kasiraan sa ating environment. No? Kaya, ang pinaka-importante, love. Plant the seed of love. Napakabongga ng sagot ni Albania. So, yun lang guys. At sa sunod pag-uusapan natin yung ibang mga kandidata, no? Kasi, 12 minutes na. Napakabongga. So, yun lang guys. Maraming salamat. And please, stay tuned. And congratulations pa rin kay Iliana Aduana. And I'm so happy kasi 5 sa aking prediction sa aking top 8 ay nakapasok, no? So, sino-sino ba yon? Si Brazil, si Netherlands, si Philippines, si Albania, Thailand. O, diba? Pasok. And then, ang pumasok sa akin sa top 4, si Albania, Thailand, Philippines, no? So, sayang lang si Netherlands. So, hindi ko pa napapanood, guys, kasi nga nagka-brown out dito sa area namin. Chinecheck ko na lang muna. Wala akong free data. Wala akong data sa mobile phone ko, kaya wifi. Nung pagkamatay ng ilaw, gabi na rito sa probinsya. Naku, nakakaloka. So, right away gumawa na lang muna ako ng reaction. May VPN naman ako, puchi-puchi naman. So, yun na lang guys. Maraming salamat and have a good night sa inyo. Bye for now.